Magandang araw po. Umpisa na po natin ang ating pag-aaral. Ang tema po natin, pinagamatang kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng tao. Basahin po natin ang sitas na Mateo 16:13 hanggang 16. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, ang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, at ang isa sa mga propeta. Kanyang nga sinabi sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Dito po mapapansin nyo na ang Panginoong Yesus ay nagtanong kung sino ang anak ng tao. Ang tinutukoy po kasi niya ang anak ng tao, si Jesus. At sinagot siya ni Simon Pedro at sinagot siya na ganito, sabi niya, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Kaya yung Jesus po na laman, yun po yung anak ng tao. At yung Kristo na nananahan dun sa katawang tao ay ang anak ng Diyos na buhay, ang Ama. Kaya wag po muna tayong makonfuse doon. Kunin po muna natin kung paano siya naging tao at paano siya naging Diyos. Basahin po natin ulit sa Mateo 1, ang talatay 18 hanggang 23. Ganito po ang sabi. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at hayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tatapwat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan." At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya'y Emmanuel." Kaya malinaw po na ang Panginoong Yesus ay hindi po siya bunga ng purong tao. Siya po ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya bagamat siya po'y tao, hindi po siya purong tao, kundi bunga po siya. Anak po siya ng Espiritu Santo. At yung Kristo na nananahan dun sa Jesus na yon, yun po ang anak ng Diyos na buhay. Kaya wag po tayong malito sa mga aral ng ibang mga sekta na ang Kristo ay tao. Hindi po tao ang Kristo. Ang tao po, yung katawang tao na tinawag na Jesus. Yun po yung tao. Kagaya po natin, tayo, tao. Pero yung buhay na nananahan sa atin, yun po yung Kristo. Kaya po tayo tao dahil meron tayong laman at meron tayong buto. Kaya unawain po natin mabuti ang pagkakaiba po ni Jesus at nung Kristo. Pero isa lang po yan. Dahil yung Kristo nananahan dun sa katawang tao na Jesus.
Kaya kunin po natin kung paano naging Diyos yung Kristo sa 1:1 talata 1 hanggang 4 at lukso ng 14. Ganito po ang sinasabi. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kaya malinaw po yun. Yung pong Kristo na nagkatawan tao, nang pasimula po, hindi po siya tao, kundi Diyos. Salita po siya, berbo. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Kaya yung pong nagkatawan tao na Kristo, hindi po siya tao dahil nasa Diyos po siya. Kasama po siya ng Diyos. Sa 3, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya yung pong verbo na yon, co-creator po ng Diyos dahil lahat po ng bagay na ginawa ng Diyos ay hindi ginawa kung wala siya. Kasama po siya ng Diyos. Sa 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya yung pong verbo na yon, yun po yung buhay, nasa kanya ang buhay. At yung buhay, siyang ilaw ng mga tao. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nakakakita. Dahil dun sa verbo, dahil dun sa Kristo na anak ng Diyos. Kaya malinaw po yun. Sa 14, at nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian na gaya ng sabuktong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya yung pagkakatawan tao po ng berbo, ng Kristo, malinaw po yun. Diyos po siya, nang pasimula, Diyos siya na nagkatawan tao. Tumahan sa gitna natin. Kaya yung version po na tumahan sa gitna natin, dalawa po yun. Yung mismong nagkatawan tao sa katawan po ng Panginoong Yesus, unang version po yun na tumahan dun sa Panginoong Yesus. Yung pangalawang version po nun, na nagkatawan tao ang berbo, yung pong buhay na nananaan sa bawat tao. Yung naging buhay natin, yung naging liwanag natin, yung po yung pangalawang version. Kaya lahat po tayo, pwede nating masabi na tayo ay Iglesia ni Kristo dahil yung pong Kristo ay nananahan sa atin. Dahil ang ibig sabihin po ng Iglesia, tahanan ni Kristo. Tayo po ang tahanan ni Kristo. Kaya malinaw po yun. Ituloy po natin sa 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya wala pong tao na nakakita. Kaya malinaw po yun na hindi po tao ang Panginoong Jesucristo. Dahil tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang nakakita sa Ama. At siya lamang ang nakapagpapakilala sa Ama. Kaya hindi po totoo yung aral na ang Panginoong Kristo, ang Diyos, ang Kristo ay tao. Hindi po tao ang Kristo. Nagkatawan tao sa katauhan po ni Jesus. Kaya wag po tayo magulo doon. Unawain po natin mabuti. Sa 1:13 po, ganito po ang sabi. At wala gumakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kaya, bakit po siya umakyat sa langit? Dahil Diyos po siya. Siya lang po yung nanggaling sa langit. Kaya, hindi po yun, wala pong tao makaakyat sa langit na literal na aakyat sa langit na ganon, kung hindi po siya Diyos. Kaya walang tao nakakita sa Diyos, kundi Diyos lang talaga makakita sa Kanya. Pag sinabing Diyos, Espiritu. Kaya hindi po ordinaryong tao. Diyos na nagkatawan tao. Kaya po yung katawang Jesus ay dala-dala niya umakyat sa langit dahil hindi po yung
Hindi po yun gawa ng tao, kundi gawa po yun ng Espiritu Santo. Kaya kasama po ng Kristo umakyat sa langit, kaya tinawag po siyang Jesucristo. Sa 6:62 po, tuloy po natin. Ganito po ang sinasabi. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Kaya yung anak po ng tao na tinawag po natin Jesus, paano kung makita natin umakyat sa langit? Kasi doon po talaga siya nanggaling, sa langit. Hindi po siya tagalupa, tagalangit po yan. Kaya walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Kaya malinaw po yun na walang taong nanggaling sa langit. Lahat po ng tao nanggaling sa alabok. Pero siya po nanggaling sa langit. Alin po yung langit? Yung Espiritu. Kaya malinaw po yun. Tuloy po natin sa 20:28. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya dito, kung unawain po natin mabuti, bakit tinawag ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko? Unang-una po, kaya tinawag niyang Panginoon, ang Panginoong Jesus, dahil sa nakita niya siya, nakasama nila na bilang tao. Ang Panginoon po, pwedeng i-pertain yan sa tao, kaya Panginoon. Kaya tinatawag po siyang Panginoong Jesus. Sa sinaunang panahon po, tinatawag nilang Panginoon yung mga hari. Kasi tao. Pero hindi po pwedeng tawagin na Diyos ang tao. Pero ang Panginoong Yesus po, tinawag po niyang Panginoon. Nung pangalawa, tinawag niyang Diyos ko. Bakit po tinawag niyang Diyos ko? Kasi nakilala niya ang pagka-Kristo ni Yesus na siya pala yung anak ng Diyos na buhay. Kaya yung pong Yesus, Panginoon, yung Kristo, Diyos. Kaya tinawag po siyang Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, Jesucristo. Kaya malinaw po yun, unawain niyo po mabuti. Kaya yung pong aral na, yung sa 1:8-40, sabi dito, at ngayoy, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kaya bangamat dito po, sinabi ng Panginoong Yesus, na siya'y tao dahil siya ay mayroong buto at laman. Kagaya po natin, nakikita siya ng mga alagad ng mga tao. Meron siyang buto at laman, kaya ako'y tao. Pero hindi po ibig sabihin, purong tao. Diyos na nagkatawang tao. 1:14 at nagkatawang tao yung berbo. Yung berbo po, yung Kristo, nagkatawang tao, yung Jesus. Kaya ako'y tao, sabi niya, na nagsasaysay ng katotohanan. Sa 28. Balik po natin sa 28. Ganito po ang sinasabi. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Kaya hanggat hindi nyo naitataas po yan, hindi nyo talaga sa makikilala na siya talaga ang Kristo. Kaya kailangan makilala po talaga natin yan ng lubusan. Wag po tayong umasa doon sa mga naririnig lang natin. Tayo mismo, magsaliksik tayo dahil tayo lang ang makakasagot ng lubusan niya kung talagang siya Diyos. Ako, pinatutunayan ko po sa inyo na ang Kristo ay talagang Diyos dahil yan ang buhay natin. Yan yung hininga natin. Yan yung babalik sa Diyos. Yung kaluluwa natin, yan ang hahatulan, yung kaluluwa natin. Hindi po natin nakikita yung kaluluwa, pero meron pong pagka-Diyos yun. Kaya pagka hindi nahatulan yun, haharap sa Diyos yun. Kaya walang makakaharap sa Diyos kundi ka Diyos. Kaya kailangan makakilala po natin ang ating pagka-Diyos. Kung paano si Kristo ay Diyos, dapat tayo makilala din natin yun. Sa Hebreo 10:5,
Ganito po ang sinasabi. Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hahin na tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa kanya inihanda mo, ay handa mo. Kaya ang Panginoong Hesus po, na katawang tao na hinihanda ng Ama sa anak ng Diyos na Kristo, yun po yung hinanda niya. Kaya pagpasok na dito sa sanlibutan, dito sa mundo, nakahanda na po yung kanyang katawan. Hindi po natin katulad yun. Nagsimula tayo sa alabok. Yun po, talagang nakahanda na yung katawan niya. Dahil yung katawan niya, lilimliman ng Espiritu Santo. Magkaiba po tayo. Kaya hindi po siya tao. Nag-anyong tao, nagkatawang tao. Sa 6, sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan na hindi ka nalulugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito, ako'y pumaparito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hahin at mga handog na susunuging buo, at mga hahin patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan ang mga bagay na inihandog mo, ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Pinaalis niya ang una upang may tatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na paminsang magpakailanman. Kaya po siya nagkatawan tao para mayroon siyang may handog alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya kung wala po siyang katawang tao, wala po siyang maihahandog na katawan. Kaya tayo, kailangan maihanda po natin itong ating katawan na malinis sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ang katawan ng Kristo. Kailangan kung ano po yung ginawa ng Kristo, yun ang ating gagawin. Dahil ang Kristo, hindi po yan anak ng tao. Sa awit, basahin po natin sa 2:7. Ganito po ang sinasabi. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y ipinanganak kita. Kaya tanging ang Panginoong Kristo po, ang Kristo, ang tinawag na anak ng Diyos. Bugtong nga po yan, bugtong na anak, dahil siya lang po ang nanganak sa Kanya. Pero yung pong Jesus na ipinanganak ng Birheng Maria, anak po ng tao, kaya tinawag na anak ng tao, kaya siya tao. Pero hindi po siya purong tao dahil siya ay lalang ng Espiritu Santo. Pero ang Kristo po, tinawag niyang anak yon dahil siya mismo ang nanganak. Kaya kung hindi po natin pinaniniwalaan yon, sabi po ng 1:1, 2:22, ganito po ang sabi. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kaya kung tumatanggi ka na si Jesus ay siyang Kristo, yung anak ng tao ay siya rin yung anak ng Diyos, magiging sinungaling ka. Kaya kailangan tanggapin po natin yun. Matanggap natin na ang Kristo, anak ng Diyos, siya'y Diyos. Yung Jesus, anak ng tao, lalang ng Espiritu Santo, bagamat meron siyang katawang tao, hindi pa rin po siya tao kasi nagkatawang tao lang. Kaya kailangan maunawaan po natin yun. Dahil kung bubuuin po natin yon, yung Yeso Kristo, pag binuo po natin, ayon sa Tito 2:13, nahintayin niyo ang mapalad na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Kaya ang Panginoong Yeso Kristo po, dakilang Diyos at tagapagligtas. Dahil wala po talaga tayong ibang tagapagligtas.
Kahit sino pang tawagin mo, hindi ka maililigtas maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya wag po tayong maguluhan doon. Yung pangalang Jesucristo, dakilang Diyos at tagapagligtas. Pero pagka binaligtad mo po, yung Kristo Jesus, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Bakit po sa tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Kasi yung Kristo, Diyos, yung Jesus, tao, kaya Diyos, tagapamagitan sa tao. Kaya sana po, unawain natin mabuti yung ating mga pinag-aaralan. Huwag po tayo kagad maniniwala sa mga aral na katang-isip or sa mababang pagkaunawa nila, hindi nila makuha-kuha. Kaya kailangan pag-unawaan po natin mabuti. Sige po, hanggang dito na lang muna.